Breaking news mga kababayan ko. Nako, dating Senador Antonio Trillanes ay takot na kay BP Sara at kanyang tuwirang inilahad na wala na daw oras. Kailangan ng kumilos dahil pag si Sara ang naging presidente ng Pilipinas ay mas masahol pa sa kanyang tatay na si PRRD. Mas mabagsik pa ito at mawawala na daw ang demokrasya sa Pilipinas pag si Sara ang naging pangulo. Lalabagin daw ang ating karapatan. Kaya sabi niya wala ng oras, kumilos na ang mga kababayan natin. Talagang gusto niya nang mawala ang mga Duterte. At sabi niya dito mga kababayan, tila ayaw din niya si Bam Aquino at si Madam Leni. Dahil nung eleksyon daw, nung nakaraan, ay tila nasambitla ni Madam Leni at Bam Aquino na ayaw nilang isuko si Tatay Digong sa ICC. So ngayon mga kababayan, tila ayaw niya itong dalawa na mas maganda daw na may mas malakas na ilalaban sa 2028 para matalo itong si Sara. At sinabi pa ni Trillanes na ang mga taga-suporta daw ng mga Duterte o ni Tatay Digong ay parang kulto. Hindi daw nakikita ng mga taga-suporta ni Tatay Digong na mga DDS ang tama at mali. Hindi na daw alam ang ginagawa. At para bang nagmamakaawa si Trillanes na kanyang sinabi din mga kababayan sa panayam na ito kay Karen Davila ay ayaw na daw niyang tumakbo sa politika. Magre-retiro na daw ito. Kasi nga naman mga kababayan, kung sakali si Sara Duterte ang manalo, ay hahabulin daw ito. Siya ang number 1 na magtatago sa saya ng nanay. Naku po mga kababayan ko. Kaya dito po mga kababayan, naninilikado si Trillanes. Kaya yan, mukha pa lang takot na. Tila gusto nang magtago sa ilalim ng mesa. Mga kababayan ko, eto na, Trillanes. Takot na talaga. Eto po, pag si Sara ang naging pangulo, alam na dis mga kababayan, may magtatago na sa saya ng nanay. Eto po. Now, so for 2028, do you believe that there should be a partnership of some kind between this administration and the group of former Vice President Leni Robredo that's heavily criticized on social media? Ang tawag ni Attorney Rowena Guanzon, parang kain-suka, no? Yeah. Parang ganon. Okay. Kung may kain-suka dito, it's Attorney Guanzon. Ando doon na siya kay Duterte. That's even worse, di ba? Anyway, ganito. Yung certainty na matatalo yung kalaban at hindi na makakabalik yung mga Duterte at hindi nila magigiba yung demokrasya natin at hindi na mamimiligro ang bayan natin. And by the way, hindi ko na-mention, si Duterte, senior ran the economy to the ground. Sila yung worst na economy in history ng demokrasya natin. Sara Duterte is going to be just as bad. Well, just to balance the conversation, COVID also happened. Yes, yeah, but even sa lahat ng bansa, 'di ba? The Filipinos had the worst performing in COVID. COVID. O kita nyo mga kababayan, sabi niya si Tatay Digong daw ang the worst economy ever na naging pangulo. Ayun ako, marami pang pasabog ito mga kababayan na para bang pinipilit niya ang mga Pilipino na paniwalaan siya na we don't have time. Trillanes says ready to support opposition bets despite differences. Loyalista na daw siya, mga kababayan. At sinasabi niya dito na nasampiga pa ito ni Karen Davila na bakit hindi niya nakikita itong administration na ito na saksakan ng korupsyon. Nako mga kababayan, ito po, tignan po natin kung kaya ba ni Trillanes itong si Madam, ito yung interviewer, ito po. Tapos diyan lumabas yung mga formally, yung Sinovac
kumita sila ng 100 billion pesos dyan. Kaya yan, isa yan sa mga hindi, it pales in comparison with what's na yung nakikita nyo ngayon. Anyway, even the flood control, kanina nagsimula yan? Dito, Duterte. Yeah. So, bottom line, O, kita nyo mga kababayan, binibintang kay Tatay Digong yung flood control. Ngayon, the worst na korupsyon, sasabihin mo kay Tatay Digong yan? Nako mga kababayan, sino pa kaya ang naniniwala dito kay Trillanes? Mga dagang adik o mga butiking lasinggero? Nako po, ewan natin dito kay Trillanes kahit tumakbong barangay kagawad. Sa pang-10, pang-11-20 ito mga kababayan ko. Nako po. itong 2028, kailangan magsanib pwersa. Hala ka. Para head-to-head yung laban. A unity candidate versus a Duterte candidate. O isipin nyo mga kababayan, ibig sabihin mga kababayan, nararamdaman po nila ang isang malakas na puwersa, kapangyarihan ni Sara. Dahil nga po hindi matibag-tibag sa survey. Inilampaso ang kanyang mga katunggali sa larangan ng politika, lalong-lalo na ngayon na napapanahon at napipinto ang national election. Ikumpara natin ang mga numero. Itong si BBM negative 3, si Sara na positive 36, si Trillanes 0%, si Leni ang baba. Papunta ng kubeta ang mga rating ng mga ito. Si Hontiveros, pakubeta na rin mga kababayan. Hindi na po pinapaniwalaan ng taong bayan. So ngayon po, nagmamadali sila. Kailangan nilang magsanib pwersa para talunin si Sara. Nako po, kaya ba ng mga dilawan, tangalista at bobolista na talunin si Sara? Halaka. Nananaginip si Trillanes? Halaka. That's the only way to defeat these people. And you think, because you were there during the time of former President Arroyo, Even the flood control, kanina nagsimula yan? Dito, Duterte. Yeah. So, bottom line, itong 2028, kailangan magsanib pwersa. Para head-to-head yung laban. A unity candidate versus a Duterte candidate. That's the only way to defeat these people. and you think, because you were there during the time of former President Arroyo, during the time when her numbers were at 16% at its lowest, and it was branded that if she endorsed someone, it would actually be a kiss of death. You don't believe that this administration is in that kiss of death mode? No, not yet. I don't believe that. Why? Because there is a solid Marcos base. There is that solid North, no matter what. Mga kababayan, naniniwala pa ba kayo na may solid norte? Mga kababayan, ang dami kong kilalang Ilocano, wala na, puro Duterte na. Ano akala niyo sa mga Pilipinong Ilocano? Ako Ilocano ako. Dati, naniwala din ako sa admin na ito. Nakakala ko yung kanilang trilyones na kayamanan ipapamahagi sa taong bayan na pinapakalat ng mga bangag na vlogger niya. Yung pala na nabudol tayo. Isa rin po ako sa mga sumusunod sa kanya nung campaign Luzon, Visayas, Mindanao. At all my expenses, even my ticket sa aeroplano po mga kababayan, ginagastusan ko po ito without receiving any money from the politician. Alam niyo po yan mga kababayan. Sinundan ko po yan hanggang Katarman, hanggang sa Samar, hanggang Palawan, hanggang Visayas, hanggang Mindanao, hanggang Cotabato, hanggang Ilocos, hanggang Pangasinan, hanggang Tarlac, hanggang Bulacan, hanggang Maynila, hanggang Antipolo, buong Pilipinas nilibot ko mga kababayan. Na to think na talagang itong na ito ay ang makakapagbigay ng magandang buhay sa mga Pilipino. Pero anong nangyari mga kababayan ko? Nagkahetot-hetot ang 20 pesos sa bigas,
Hanggang panaginip lang pala ito. Hanggang ngayon, mga kababayan, ang korupsyon nang ngangalit na. Grabe ang taong bayan talaga, galit na galit na. Ando doon sila. Ganon din yung Duterte, di ba? May ano sila, may solid Duterte base. Ngayon, yung middle forces, ano ka, pagka nandiyan ka, you won't get either of these camps. So, ma-squeeze out ka na naman dito. You don't have the resources, you don't have the machinery. So where will you go? Ngayon, naintindihan ko itong mga purists na tipong they romanticize na tipong let's do this thing on our own. Eh kung pwede yon, if you have a... Parang move that, parang Cory Aquino face. Parang Yes, ganun yung mga ilang purists. Oh, if you Nako, mga kababayan, nanalo lang naman itong si BBM dahil kay Sara. Alam nyo ba yan, mga kababayan? Eh si Sara dapat ang naging pangulo kung hindi ito nagbigay daan Kung hindi ito nagpaubaya kay BBM, si Sara ang pangulo natin. Yun po ang katotohanan. Si Manang Aimee nagmamakaawa na ibigay na ang ticket kay BBM. Si Sara naman mabait, nagtiwala. Ayun. Kinagat. Tignan nyo po si Tatay Digong nung pangulo siya. Yung pinag-aawayan na debate na nung tatay ni BBM ilibing sa libingan ng mga bayani, isang araw lang dinesisyonan ni Tatay Digong, ilibing na yan, ako na bahala dyan. Napalibing sa tamang kalalagyan. Yun po ang ginawa ni Tatay Digong. But all of the suddenly appear in the air. Look what happened now. PRRD sent to the ICC. Anong ginawa ng mga kalaban? Anong ginawa ni BBM? Sinasabi niya, no, I don't accept the ICC case. Whatever. We cannot give PRRD to the ICC. If Tatay Digong has the crime, must be in the Philippines. Oh, but now, the talking suddenly appear in the air. Sabi nga ni Kaufman BBM talking to the air. He talked to the air and nothing just happened, disappear. Nako po mga kababayan ko, grabe na ito. You have a candidate like, let's say, si Pinoy, the late President Aquino, na talagang kahit na from the outside rockstar yung dating nun kasi because of certain circumstances. But we don't have that now. We don't have it yet, no? Kung meron yan by next year, why not? But learning from the lessons in 2022, we need to start building this itong puwersa na to for that. At so hindi, imagine kasi kung mag-field yung administration ng kandidato nila, mawawala na sa iyo yung solid north na yon kasi endorse ni President Marcos yun. Mawawala na rin itong Duterte base. Tignan nyo si Madam Leni, niligawan ni BBM dun sa Naga, sa Bicol. Ayun. Nagsuot ng medyas itong si BBM para ipakita yung kanyang suporta. Di ba si Madam Leni, binabanatan niya si BBM, anti-Marcos ito. Ayun, kain tae din. Kain suka. Yung itinae, kinain. Diba, ang tindi ng banat niya kay BBM. At si Sharon Cuneta. Yung kanyang anak na si Kaki, magkaiba. Ayaw niya ng tawaging Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pangulo. Never again. Ganon din ang nanay, pero nakanaka si Sharon Cuneta. Ayun. I support you or all of your life, every day. I'm a BBM supporter, loyalist now. Pati si Kiko, banat ang banat kay BBM. Ano nangyari? Ayun. Nagplastikan na. Nako, mga kababayan ko. Grabe talaga. Si Trillanes, tignan nyo. Pinipilit paniwalain ng mga Pilipino na malakas pa si BBM. Nako, wala na po yan. So doon ka ulit, pipitas ka na lang kung somewhere. Okay, so if that's the case, I'm curious, why did you criticize Senator Bam Aquino
so fiercely when he said, ideally, those involved in extrajudicial killings, namely Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo, he was asked to react on those two, should be tried in a country where the crimes happen. So all that Senator Bam Aquino said was ideally they should be tried in the Philippines. And you criticized him na sumisip-sip siya sa Duterte camp. No, ganito kasi. Oo. Ang larger context niyan, during the campaign of 2022, I was sitting down with him and former VP Lenny, was a candidate then for president. Sinabi ni Senator Bam Aquino sa akin directly, personally, na kung mananalo daw si VP Lenny, ay hindi nila ibibigay sa dahig si Digong. Sinabi nila yon. Walang ideally doon, walang ganyan, walang qualifier. Sinabi niya sa akin doon. It was, nung time na yon, Pag nanalo si VP Lenny na presidente, noong 2022, hindi nila ibibigay si Digong, okay, sa The Hague. So yun yung position nila from the very start. Ako, I let it slide because we need VP Lenny to win, saka ko na lang siya i-convince ko, mananalo siya. Pero, gano'n na yung position niya eh. But doesn't that prove nga that Senator Bam is consistent? Meaning he has not changed his position. Pero bakit? 'Di ba? Bakit ganon? Remember, ito na, para lang malagay sa konteksto. When we expressed our intention to file the ICC case, nagpadala ng emisaryo sa akin si VP Lenny, 3. Kung pwede daw wag kong i-file. Kasi baka daw pagbalingan si VP Lenny nung ano. So, di ba? Sa akin, hindi pwede yun. Sabi ko, dapat nga siya yung nangunguna mag-file nito eh. O, kita nyo mga kababayan, ngayon ayaw niya na si Madam Lenny. Dahil nga, hindi nga niya balak isuko si PRRD pag siyang naging Pangulo sa ICC. Ayan, binabanatan niya si Madam Lenny at si Bam Aquino. Bakit daw nagpapasipsip sa mga DDS ito? Hala ka, Trillanes. Ba't mo turuan si Bam Aquino? Hala ka. Di ba? That's how bad I felt nung pinadala yung mga emisaryo na yun. Kaya ni-reject ko yun. And we went ahead with that filing. So that was their position then. Kaya ito yung context, ano na lang yun? Yung cap out na lang yung mga ideally. But having said that, ganito yan. May selection process. Okay. It's Senator Risa, si Senator Bam, si VP Lenny. Is she still in the mix? She declined. Yeah. But ito kasi, kung magdi-decide si VP Lenny, kahit na kung ano man yung policy differences namin about dito, pag ikumpara mo siya kay Sara Duterte, by a mile, natural, everybody should go for VP Lenny. I would go for her. Pero we don't have time. Hindi tayo pwedeng parang pinapartidahan natin si Sara Duterte. So much is at stake dito. Wag naman ganon. It's unfair. Ngayon, ganon din kay Senator Bam. Kahit na may diferensya kami na ganyan, but in the end, pag siya'y mapipili ng proseso, tutulungan natin siya. Kailangan natin siyang ipanalo. But that's criticized. Mga kababayan, sa tingin nyo itong si Trillanes, mayroon bang supporter ito mga kababayan? Ilan lang ito, mga bayarang vlogger po, mga kanyang mga supporter. Ano naman ang itutulong mo kay Bam? Sa tingin mo malakas ka dahil sa ginawa mo kay Tatay Digong, tignan mo, hindi ka nga nanalong kagawad sa purok leader sa Caloocan. Sabi niya, retiro na ako sa pagka-senador, di na ako tatakbo kasi nga hindi ka naman mananalo. Ala ka. Raising him openly help your agenda? In other words, does it strengthen the opposition against Sara? Hindi naman. Kasi ganito, una-una, this is very personal to us. Grabe naman sakripisyo ng ginawa dito. And not only for me. Meaning for your Duterte, yung bringing him to justice. Yes. You cannot just parang ginaganon mo lang sa isang tabi na
parang wala yan. Oh. Huwag naman ganon. Oh. So I needed to call him out para next time mag-minor ka rin, di ba? O pero it doesn't mean na parang suddenly pagka siya'y napili ng proseso I will abandon him. No. Tutulungan ko siya. O ayan mga kababayan ko. Ang sinasabi ni Trillanes ako, we don't have time. Pag si Sara ang nanalo, wala ng demokrasya. Mas malupit pa sa kanyang tatay. Wala ng human rights. Magiging most corrupt na naman daw ang Pilipinas pag si Sara. Nako, Trillanes, tigil-tigilan mo nga kami. Wala ka nang wala ka nang impluwensya tas ganyan pa sasabihin mo. Kaya mga kababayan, kung umabot kayo sa bidyong ito, ano masasabi nyo dito kay Trillanes? Takot na? Nawala ng oras para magtago? Hala ka. For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.